Nasubukan mo na bang magprito ng bulaklak ng kalabasa? Kung hindi pa, subukan mo na to. Let's go! Hello guys! For today's video, nagluto nga pala ako ngayon ng bulaklak ng kalabasa. Pero prito siya ito. Yan. So ngayon, trinay ko. Titikman ko kung anong lasa. Then meron nga pala ditong sausawa na sweet chili sauce. Ito. Tapos ngayon, tikman na natin tong bulaklak ng kalabasa. Kung talagang legit na masarap. Grabe, legit talaga na masarap siya. Kala ko, iniisip ko lang kasi, ano ba lasa nun? Bakit prinito yung bulaklak ng kalabasa? So ngayon natikman ko, sobrang sarap talaga. Kung yung mga anak nyo na hindi kumakain ng mga gulay, pwede nyo itong ihalo or pwede nyo itong, ito yung pakain sa kanila kasi panalo na sarap. Sarap talaga. Promise, no? Gugustuhan talaga nila to. Ayan, so natin dito. Ngayon, ito nga pala yung proseso kung paano to lutuin. Mag-prepare lang tayo ng 1 cup na harina, tapos lagyan na lang din natin siya ng konting crispy fry. Tapos maglalagay nga rin pala ako dito ng 1 itlog. Tapos haluin lang natin hanggang sa madurog yung kulay dilaw niya. Hanggang sa mag-mix na siya lahat. Pagka ganito na yung itsura na itlog, okay na to. Pagkatapos naman, haluin lang natin tong harina tsaka crispy fry. Tapos pagka okay na, ayan, nag-combine na yung kulay niya. Maglagay naman tayo ng powder na paminta. Pagkatapos nga ay haluin lang natin to. At pagka okay nang haluin, mag-add naman tayo ngayon ng konting pampalasa na magic sarap. Para magkaroon ng konting lasa kasi medyo marami-rami yung ating harina. Pagkatapos nga ay maglalagay lang tayo ng konting asin. Tapos haluin lang natin to para hindi na mamamuo yung asin na nilagay natin dyan. Ang next naman ay kumuha ng bulaklak ng kalabasa. Tapos ipaikot lang natin siya dito sa harina. Pagkatapos ay isawsaw natin siya dito sa itlog. Ipaikot lang natin hanggang sa malagyan siya lahat para kumapit naman yung harina. Ngayong naisawsaw ko na siya sa itlog, ngayon gawin naman natin to. Ipaikot natin siya ulit sa harina. Gawin lang natin ulit yung ginawa natin kanina. Kumuha ng bulaklak, isawsaw sa harina. Tapos pagtapos naman ay ilagay naman sa itlog. Ganun lang pala ulit ang gagawin. Isawsaw yan sa itlog. Then, pagkatapos niyan ay isawsaw ulit sa harina. Ayan, paulit-ulit lang hanggang sa matapos. Ayan, budbudan lang ng harina para namamalagyan siya lahat. Tapos, ayun, same process lang din. Napakadali lang yan lutuin. At habang ginagawa ko nga pala ito, ay nagpainit na nga pala ako ng kawali at mantika para isasalang na lang. Ngayon na nga, isasalang ko na tong bulaklak ng kalabasa. Iprito na natin ng ilang minuto lang. At paalala nga lang pala, katamtamang lakas lang ng apoy para hindi kagad siya masunog. Ngayon, baliktarin lang para naman yung kabilang side naman yung maluto. At eto na nga, luto na nga ang una kong sinalang. Set aside ko muna yung una kong naluto. Tapos ngayon, same procedure lang din. Ganito lang din ulit. Sausaw dun sa harina, isawsaw sa itlog. Then, ibalik ulit sa harina. Tapos pagkatapos niyan ay okay na yan. Basta paulit-ulit lang hanggang sa matapos. Habang ginagawa ko nga pala to, nakasalang na pala ako ng iba para naman hindi tayo masyadong matagalan. Ngayon naman ay baliktad natin para yung kabilang side naman yung maluto. Ngayon naman ay hahanguin ko na nga pala to dahil luto na to. Ipapagpag ko nga lang ng konti para naman hindi siya gaanong mamantika. Ngayon isa lang naman natin yung another batch. Saktong mantika nga lang palang nilagay ko dito dahil mabilis lang siyang maluto. Tapos katamtamang apoy nga lang pala para hindi kagad siya masunog. Ayan, salang lang ng salang hanggang sa matapos. At finally, tapos nang lutuin lahat. Ito nga pala ang aking homemade pritong bulaklak ng kalabasa. Thank you for watching!